Ipinaliwanag ni Senador Bongbong Marcos sa mga dahilan sa pagbuo nito ng tinaguriang substitute bill kaugnay sa Bangsamoro Basic Law. Sinabi ito ng Senador sa isang seminar sa mga estudyante mula sa iba't ibang universidad. Si Jade Miguel ang ating tagapagbalita. Sa isang seminar sa San Sebastian College Recoletos sa Maynila, tinalakay ang Bangsamoro Basic Law sa pangunguna ng sponsor ng panukala sa Senado na si Senador Bongbong Marcos. Dito pinag-usapan kasama ang mga political science students galing sa iba't ibang universidad sa Maynila ang mga importante ng BBL o ngayon tinatawag na Basic Law on Bangsamoro Autonomous Region base sa inihaing substitute bill ni Marcos sa plenaryo noong nakaraang linggo. Ipinaliwanag ng senador ang mga dahilan kung bakit tutol siya sa pagpasa ng draft BBL dahil sa ilang issue nito sa constitutionality. Lalabas ng kanyang report at lumabas sa kanyang committee report, ipinagtibay ng report ni Senator Miriam na ang aming naunang hinala. Labag talaga sa konstitusyon ang BBL. Giit ni Marcos, hindi talaga maaaring maipasa ang orihinal na bersyon ng BBL dahil nakasaad daw dito na magiging part sovereign state ang Bangsamoro na labag-an niya sa saligang batas. Pasok din daw ito sa mga katangian ng isang separate sovereign state na nakasaad sa Montevideo Convention kung saan sinasabi ng isang independent na estado ay may permanenteng populasyon, defined territory at may kapasidad na pumasok sa isang relasyon sa ibang mga estado. Di umano ng BBL ay gawing isang part sovereign state o isang sub-state ang Bangsamoro. Allegedly, this is a violation of the Constitution. Samantala, bukas naman daw ang senador na makipag-usap sa MILF upang maipaliwanag ang mga naging pagbabago sa kanyang panukala, ngunit sa ngayon, wala pa raw inisyatibo sa magkabilang panig na magkaroon ng meeting ukol dito. Pero wala, nakita ko lang sa pahayagan, sa dyaryo, but we don't have any official communication from the MILF. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.